He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo. Hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yun na nga yun, Sir Anthony. Kasi gustong palabasin doon sa script kayong mga taga-iglesia mamamatay tao. Hindi, walang biro, sir. Eto, pasensya na, pero yun yung punto ng script eh. Si Duterte, mamamatay tao, uutos sa pulis para mag-ano ng EJK at mamamatay tao, sino utusan niya? Taga-iglesia, taga sa inyo. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pagkikinggan si Sir Banat Bay at si Sir Anthony Taberna. Dahil sa winika ni Garma na may isang pulis di umanong inutusan si Tatay Digong na miyembro ng INC na gumugurgur ng mga adik. Naging maingay na balita ito mga kababayan. Kung kaya naman hindi maiwasang pumalag nitong miyembro ng INC na si Anthony Taberna at sabihing walang katotohanan tong winiwika ni Garma na parang ang dating kasi mga kababayan tila'y mamamatay tao ang mga iglesia ni Cristo na sumusunod sa utos ni Tatay Digong. Grabe kabastusan at paninira ito sa mga kababayan nating iglesia ni Cristo, no? Na pagkatapos ipitin ng KOGC may masamang balak naman sila ngayon dito sa INC. Pero bago ang lahat mga kababayan huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dito sa ating larawan dahil nga sa minura ni Tatay Digong, no, itong ginagawa nila Congressman Abante, Congressman Barbers, Congressman Acop, Congressman Fernandez at iba pa, nagsalita itong si Benny Boy, no, sa pagmumura sa kanila ni FPRRD na wika niya na wag sana ito magmura dahil tapos na ang termino nito, na pinagbigyan siya sa 6 na termino, kung kaya't wala ng karapatan nito na magmura pa ng ganyan, na di umano kakasuhan ng slander ni Abante itong si Tatay Digong. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha, na siya pa ang magtapang-tapangan pagkatapos ang ginagawa sa mga Duterte. Hay nako. At yun na nga mga kababayan, sa pagbabalik topic natin dito maraming ang viewers natin na Iglesia ni Cristo ang umaalma na kanilang winiwika na subukan nilang lapastanganin ang Iglesia ni Cristo nang magkaalaman na baka wala sa tamang oras mapatalsik ang bangag na administrasyon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ay kaibigan ka ng mga Duterte, kalaban ka namin. Pagkakalaban ka namin, bababuhin ka namin. Kaya nga, eto, kaibigan ka ni BP Sara Duterte? Kaibigan ka ni PRRD? Ano ang resulta? Ito ang resulta. He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo. So, tandaan niyo yung kwento, ang script nila, si Duterte nag-utos sa pulis o mga mamamatay tao na pulis na mag-e-execute ng EJK para sa mga adik. Yun ang pinalalabas nila. Illegal na utos, pinalalabas nila. Berdugo si Duterte. Sino ang gagamitin? Pulis na berdugo. Pulis na mamamatay tao. Sino ho yun? Iglesia ni Cristo. Kaya nga mga kababayan ko, Iglesia ni Cristo, sigurado ko meron na namang patay na mabubuhay dyan. Hindi. Ito lang mga taga-iglesia, tingnan nyo. Sigurado ako yung mga dismiss case na meron kayo noon, for sure magigising yun, mabubuhay yun. Remember, ganun ang ginawa kay Pastor Patay na yung kaso na yun, dismiss na. Binuhay. Abay, daig pa pala nila yung mga evangelist na bumubuhay ng... Di ba? Hindi talaga na, dito makikita mo nag-react na ang isa sa mga vocal na member ng Iglesia ni Cristo na nasa media. Ika nga. Ito pakinggan natin. Isang maga daw nung May something 2016, sabihin, hindi pa presidente si Duterte. Baka sigurado panalo na siya, pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya, at sinabi daw sa kanya noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer. Ito with emphasis, kumuha ng police officer na
na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakonti lang nung Iglesia ni Cristo na pulis o kaya police officer. Opo. Kasi ang pulis ngayon, nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang eh. Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo eh. Ang totoo nga po nun, hindi po, may pagkakataong hindi binoboto ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si Mayor Duterte noon. Kaya nga, minumura din niya ang Iglesia ni Cristo eh. Ngayon, para sabihin niya, kung totoo man yun, na kumuha ng police officers ng mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma yun. Nagigets ninyo? Dito, unang sinasabi ni Anthony Taberna, konti lang ang pulis na Iglesia ni Cristo. Lalo-lalo na ang mga opisyal. Ang nagsabi po niyan si Anthony Taberna na isang Iglesia ni Cristo. Konti lang. So in other words, sa dami-dami ng pulis, bakit i-specify ni Duterte na kailangan taga-Iglesia ni Cristo? So ibig sabihin nun, si Garma o yung gumawa ng script sa Kamara ay sinasabi na kailangan ni Pangulong Duterte ng mamamatay tao na pulis. At kung mamamatay tao na pulis ang kailangan ni Duterte, kailangan niya ng taga-Iglesia ni Cristo. Grabe naman yan. Naintindihan nyo? Ibig sabihin po, mamamatay tao ang mga taga-Iglesia ni Cristo. Yun ang pinalalabas ng script na yan. Kasi nga, it is very awkward for PRRD to look for an Iglesia ni Cristo officer or PNP officer. Kasi nga, sinabi rin ni Anthony Taberna na sa totoo lang, hindi naman malapit si Pangulong Duterte sa iglesia. Minumura pa nga daw, sabi nito ni Anthony Taberna. At the same time, Papayag ba kayo nun mga kababayan naming INC na binabastos kayo ng bangag na administrasyong ito? Grabe naman yan. Na matapos ipiti ng mga KOGC, tilay kayo naman ang binabalak. lumabas din sa bibig niya. Hindi nga minsan binoboto si Duterte, dung mayor pa siya, ng mga taga-iglesia. Meaning, di ba alam naman po natin ng iglesia, black voting yan. The day before the election, naglalabas sila ng kanilang listahan. Lumabas na sa bibig mismo ni Anthony Taberna, hindi nga binoboto si Duterte. May mga pagkakataon na eleksyon, hindi siya binoboto. So, kung sa tiwala at pagiging ganon, noong panahon na yon ni Pangulong Duterte, malabo. Tama, mali. Siguro nga, mas malapit pa. Kunwari kung totoo talaga yung sinasabi nila na ganon, mas malapit pa siguro mag-uutos si Pangulong Duterte. Garma, halika. Maghanap ka nga ng PNP na taga kay OJC. Kasi sanggang dikit ko yung si Kibuloy. O, di ba? So, sigurado ko, kailangan ko ng katiwala na mamamatay tao. O, di ba? Na gagawa ng masama. O, sabi nga, parang gano'n na pilalalabas eh. Kukuha ko ng taga kay OJC. Bakit? Hindi ko sinasabing masama ang taga kay OJC, Pero sinasabi ko, kasi magkadikit kami ni Pastor Kibuloy. Ganun kami nun eh. So kung meron man akong ipagawang hindi maganda,
hindi magsasalita yun. Kasi nga, dikit kami ni Kibuloy. Oh, di ba? Mas posible, pero di ko sinabing gagawin ng mga taga kay OJC yan. Kasi, kasi nga, una-una, hindi naman totoo yung kwento na yan eh. Hindi mag-uutos si Duterte na gumawa ka ng illegal para mapugsaan mo yan. Mga droga. Hindi. Alam niyo si Pangulong Duterte, siya ho talaga ay nasa batas. Kasi nga, abogado siya, alam niya kung ano yung batas. Hindi niya na kailangan mag-utos ng illegal. Ang kailangan lang niya sabihin, mag-utos siya ng mga matitikas na pulis. Sugpuin niyo ang droga. At pag naglaban, lumabang kayo. Yun na lagi niya sinasabi. So, kung titingnan mo, walang kinaugnayan, hindi kaibigan, kaaway pa nga minsan ng Iglesia ni Cristo ni Duterte. Bakit? Sasabihin ni Duterte kay Garma, kumuha ka ng taga-INC. Kabaliwan yon mga kababayan, no? Halatang script lang yan na dahil sa nakikita nila na ang Duterte mismo ay tila'y nagiging malapit sa mga INC, ay ginagawan na ng kwento. Grabe naman talaga. So, in other words, malabo. Malabo pa sa malabo na uutusan niya si Garma at sabihin niya, huy, kumuha ka ng taga-iglesia. Malabo. Imposible niya sabihin yun. Di ba? Naintindihan niyo ibig sabihin, imposible niya sabihin yun. Eh bakit binanggit ni Garma? Ayan na ho yun. Kasi nga, doon sa tatlong rason. Di kaya dahil kumontra ang iglesia sa PI, nakipag-meet ang iglesia kay BP Sara, at nakipag-meet ang iglesia kay PRRD. Hindi kaya yung tatlong dahilan na yon? Kaya nung October 12, nagsalita si Garma at sabi sa script, idamay nyo ang iglesia. Kaya nga nagre-react na ito si Anthony Taberne. Kasi parang wala sa logic eh. O, tuloy. Di uman inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napakakaunti lang naman ng iglesia na, pagka ba mayroong ibang police officer, halimbawa, police officer, si Garma mismo, sasabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko, o kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim, o kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again. Hindi po ba mga kababayan? Well, hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yun na nga yun, Sir Anthony. Kasi gustong palabasin doon sa script kayong mga taga-iglesia mamamatay tao. Hindi, walang biro, sir. Eto, pasensya na, pero yun yung punto ng script eh. Si Duterte, mamamatay tao, uutos sa pulis para mag-ano ng EJK at mamamatay tao, sino uutusan niya? Diba? Yung mga mamamatay tao na pulis, na opisyal. O sino daw yun? Taga-iglesia, taga sa inyo. Ganun ang ini-imply po nung kwento na yan. Mga kababayan, bakit nagkaganon? Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong makaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa, pumapatay, nakasuhan, itinitiwalag po yan. Agree ako dyan. Mayroon ako mga alam na ganyan eh, na mga kaibigan ko na taga-iglesia. Ano sila eh, pagdating sa rules, napaka-strict. Hindi nyo napapansin? Hindi yun naman wala ako sinasabing, yung iba hindi ganun ha. Ang sinasabi ko lang dito, pagdating po sa rules, napakahigpit na iglesia eh. Sila nga ho, pansinin ninyo. Di ba kahit ipilit na paaminin sila sino susuportahan nila, wala ka maririnig o magchichismis na, oo sa baba, siguro yung mga kwento-kwento sa barbero. Alam mo naman kwentuhan sa barbero tsaka sa mga inuman eh. Pero yung mga ministro nila, mga opisyal nila, never na lalabas
kung sino ang kanilang inendorso at binoto. Bibihira po yan. Wala ho kayo talagang, alam mo yun, wala kayong, ako sa dami kong kilalang na kay Iglesia ni Cristo, every time tinatanong ko siya, sino binoto niyo presidente? Ang sagot nila, i-smile lang ka ng ganyan. Kasi, ewan ko hindi ako sure mga taga-iglesia kung totoo ito parang sa inyo, yun ay isang sikretong bagay na hindi pwedeng sabihin. Kaya kahit kaibigan ko, kahit mga kamag-anak ko, hindi nila sinasabi sa akin kung sino yung binoto nila, sino yung kinarga nila sa eleksyon. Ganun sila ka-stricto. Kaya tama yung sinasabi nito ni Anthony Taberna na pag may tiwali sa kanila, pag merong gago at meron silang nalamang kriminal na sa kanilang grupo, talagang tinitiwali. Di ba? Ganun ang ginagawa. Iglesia ni Cristo.